Bago ang lahat, discuss muna natin kung anong magiging setup natin dito. Ang gagamitin natin is Jupyter Lite. Yung Jupyter Lite, dyan tayo magra-run ng Python code natin. Instead na mag-install tayo ng Python sa device natin, sa laptop or sa PC, gagamitin natin tong Jupyter Lite. So bakit natin siya gagamitin? Kasi possible na gusto mo mag-aral ng Python pero hindi ka makapag-install ng Python. Halimbawa, yung laptop mo, company laptop siya pero gusto mo siyang gamitin mag-aral, so hindi ka makapag-install ng Python. Pwede rin naman na may mga limitations at saka isa pa, mahirap mag-setup or mahirap mag-install depende sa device. So ang mangyayari, baka magkakaiba tayo ng setup. Kaya ang focus natin dito is yung mismong pag-code. So eto siya. So dito siya sa start here. So dito i-explain kung ano yung Jupyter Lite. Kayo na lang magbasa niyan. Puro text lang yan. So medyo boring. Hindi natin siya i-discuss dito. Long story short lang, dito tayo magra-run ng Python code natin. So nagra-run yung Python gamit yung Jupyter Lite dito sa browser. Okay? Sa sarili mong browser. So, ibig sabihin, hindi siya nagra-run somewhere in the internet. Hindi siya nagra-run sa server ko or sa server nitong website na to. Nagra-run siya or magra-run siya sa mismong browser mo. Though kailangan mo pa rin ng internet kasi itong website na to kailangan ng internet. Pero yung pagra-run ng Python code, hindi niya kailangan ng internet kung gagamit tayo nito, ng Jupyter Lite. Later on, mag-i-install tayo ng Python sa mismong laptop natin. Pero for starting, hindi natin ito gagawin. So, para mapakita lang natin kung ano yung Jupyter Lite, ito siya. Open natin tong first lesson, no, yung variables. Tapos ito yung notebook. Pag kinlik ko yung open notebook, magbubukas siya ng Jupyter Lite notebook. No? So kung familiar kayo sa Jupyter Notebook, ito rin siya. So ito siya. So ito yung code, ito yung discussion, tapos ito yung Python code. So pwede kang mag-run dito ng Python. So i-discuss natin siya or madedemo natin siya later on kapag nagko-code na tayo. So next is, sa pag-aaral natin ng Python, mag-incorporate ako ng way or mag-incorporate tayo ng paggamit ng ChatGPT. Okay? So yung ChatGPT, kung hindi nyo pa alam, it's an AI or technically called LLM, Large Language Model, kung saan pwede kang makipag-chat sa kanya and magbibigay siya ng sagot sa'yo regarding do sa tanong mo. Gagamitin natin siya sa pag-aaral natin ng Python. So hindi ko alam kung anong stand nyo sa AI and sa paggamit sa kanya sa pag-aaral, pero ako personally, pro ako sa paggamit ng ChatGPT sa pag-aaral, lalo na nga sa coding. Kasi sa tulad natin, for example, ako, di naman ako IT grad, di rin ako computer science graduate, pero nag-aaral pa rin ako mag-code, no? So nung time na nag-start ako mag-aaral mag-code, wala pa naman ChatGPT noon. Pero ngayon, I believe mas mapapabilis pa yung pag-aaral natin kung gagamitin natin ng tama yung ChatGPT. So may way kung paano siya gamitin para mas matuto tayo. Pwede mo kasi siyang gamitin, halimbawa, 'di ba, sa school, magtatanong ka lang sa kanya anong sagot dito sa tanong na to. So hindi 'yun yung tamang way kung gusto mong matuto, 'di ba? So, ngayon gagamitin natin siya or i-incorporate natin siya dito sa tutorials natin kung paano magtanong kay ChatGPT, kung paano ko siya ginagamit para mag-aral. Speaking of ChatGPT, pwede natin siyang iset ngayon para sa Python natin. So, sabihin natin, I am starting to learn Python. I will ask you questions relating to Python programming. Your answer should be ano ba maganda? Beginner beginner friendly as much as possible. Answer yes if you understand. Ganyan ko gamitin si ChatGPT. Okay, so bigyan mo muna siya ng framing para meron siyang mindset. Kung mindset ba tawag doon? Para meron siyang context kung ano yung mangyayari or yung ano yung mga itatanong mo. So, ganyan ko siya gamitin, okay? So, last but not the least is, ang recommended ko is, para mas matuto tayo, kailangan natin mag-code. Maybe it's obvious, pero madalas sa mga nag-start mag-aral mag-code is nanonood lang ng mga YouTube video, naghahanap ng Udemy courses, Coursera courses, lahat pinapanood. I've been there.
Hindi ko sinasabing mali yun. Ang sinasabi ko lang is hindi siya siguro yung most efficient way to learn. Okay, so recommended ko if meron tayong video tutorial, as much as possible, after mo siya panoorin, mag-code ka. I don't recommend to code along. Yun yung recommendation ng iba. Habang kinocode siya is ginagawa mo rin. Ang tawag doon is tutorial-based learning, maybe. Ang goal natin dito is conceptual learning. So, ang ituturo natin is yung mga concept. And then, yung mga concept na yon is kayo mismo yung mag-iisip and then kayo yung magko-code. Okay, hindi ito yung paano mag-build ng Twitter clone, paano mag-build ng something. So, ang goal natin dito is matuto ka mag-code and then gamitin mo yun sa sarili mong use case. And I think mas magiging much better programmer ka kung ikaw mismo yung mag-iisip instead na nangongopya ka. Okay lang yun, ginagawa ko din yun, nangongopya din ako para lang magkaroon ako ng idea. Pero intentional na pinapanood ko siya para magkaroon ako ng idea. Kasi you don't know what you don't know. So, kung hindi ka pa na-expose sa isang bagay, hindi mo malalaman na nag-e-exist pala siya. So, kailangan ma-expose ka. So, kaya ang strategy ko din dati is manood ako ng maraming videos para malaman ko na pwede pala to, pwede pala yon, okay lang din yon. So, yun yung recommendation ko and yun yung payo ko kung gusto nyo matutong mag-aral ng coding. So, recap lang natin, no? Ang gagamitin natin is Jupyter Lite and then gagamit tayo ng ChatGPT. And then yung last is yung advice ko, always code. Lagi tayo mag-code. Sa pagko-code, ang problema naman natin ngayon sa stage natin na to, kung ang mindset natin is lagi tayo magko-code, ang problema, hindi pa nga tayo marunong mag-code. And then, ano ba yung i-code natin? So, isosolve natin yung una, yung paano mag-code. So, ang aaralin natin dito is yung fundamentals, kung ano yung mga kailangan lang nating aralin. Sobrang dami or sobrang lalim ng pagko-code, sobrang manganganak yan, hindi matatapos. Pero tayo, ang goal natin is matuto, magamit natin sa sarili nating work or trabaho ngayon para mas maging efficient yung trabaho natin.